Muli na naman nagbabalik ang highly marketed na napakatibay na mid-range phone. Ito ay ang Honor X9C. Tara, try natin to. So 2 years ago ay na-launch yung viral sensation na Honor X9A. So ngayon 2025, kamusta na nga ba ang Honor X9C? Syempre pag-usapan natin sa video kung ano yung mga bago sa phone na to, pros, cons, presyo. Pero bago lahat, mag-subscribe muna kayo by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. At kung sakali na gusto nyo nga, like at i-share nyo na rin. Ngayon, dun muna tayo sa box ng Honor X9C. Wala namang kakaiba masyado sa box na to. Very typical design, same as before. Tapos yung contents niya, nandyan yung kanyang compartments, yung ejector tool, jelly case, documents, and then underneath ang inyong Honor X9C na unit, charging cable, and then ang kanyang charger. So for the Honor X9C, wala namang masyadong kakaiba sa kanyang unboxing experience. Same pa rin naman sa lahat, wala kayong wired earphones. Doon naman sa design ng phone na to, masasabi ko meron tayong mga slight changes that makes it even better. Dito pa lang sa back design, mapapansin nyo kagad sa kanyang camera yung metallic frame na mas pinakapal para lang mas premium tingnan ang phone nyo. Isang malaking black na bilog na lang yung para sa kanyang camera setup, so mas buo lang siya tingnan. Depende na lang kung mas gusto nyo yung gantong design, pero at least may kakaiba sila or may bago silang ginawa for the Honor X9C. Dito sa kanyang back design mismo, meron siyang powder texture finish na makes it matte at saka cleaner dahil mas hindi magkakaroon ng smudge magnet ang inyong phone. Locally available siya in 3 different colors. Yung unit na meron tayo, itong Jade Cyan na nga, kapag tinatamaan ng ilaw, mukha talagang jade in person. Available pa siya in titanium purple at saka titanium black kung gusto niyo mga ganun na mas muted or mas plain color lang mismo. Ngayon, when it comes to form factor, very similar siya to the previous generations. So kung hindi nyo pa nakuha ang Honor X9A at saka X9B, wala naman kayong magiging difference dito. Meron pa rin siyang curved display at saka curved back design that makes this phone sleek. Pero depende na lang sa inyo kasi may mga kilala ko na hindi prefer yung ganitong form factor. Meron siyang IP65M rating at ito yung isa sa mga pinagmamayabang ng Honor this year kasi syempre mas improved yung water at saka dust resistance ng phone na to. Medyo perfect na harabas mode talaga kung plano nyo dalhin yung phone nyo sa beach or sa mga bundok or kung ano mga activities na medyo madumi or mabasa. Confident yung Honor para ipatry sa atin yung water test at saka drop test on this phone. And again, the Honor X9C did not disappoint. Masabi kong same pa rin naman as before kasi matibay talaga yung mga Honor X9 series phones pero mas pinatibay lang this year ng Honor. Ngayon, sa sides naman ng phone na to, nasa right side ang kanyang lock button, ang kanyang volume buttons, tapos meron tayong speakers dito sa taas ng inyong phone, and then sa bottom part speakers, USB Type-C port, and then ang kanyang SIM card tray. So, isa sa mga kailangan yung i-note for the Honor X9C, wala tayong audio jack on this phone, pero finally, for the Honor X9 series, meron na siyang dual or stereo speakers. Isa to sa mga pinaka-hinahanap ko talaga when it comes to mid-range and premium phones. Dapat naka-stereo speakers na tayo ngayong 2025. For the SIM card tray, dual SIM ang Honor X9C. So masasabi ko meron tayong mga notable upgrades na nakukuha this year. Yun nga, stereo speakers. And then of course, yung kanyang mas mataas na IP rating. Yung kanyang display is same pa rin as last year. Gumagamit tayo ng AMOLED display. Same size pero mas mataas yung resolution natin for the X9C. And also, mas mataas din yung kanyang brightness. So syempre, mas masarap siyang gamitin kapag nasa ilalim ka ng arawan. Ngayon, getting back to the speakers. Syempre, nung tinry ko to, nagulat ako kasi nga stereo speakers na yung ginagamit nila. Pero mas nagulat ako sa volume ng speakers niya. So, maabot ng 300% yung volume ng Honor X9C. And at this volume, talagang medyo mahirap kang hindi marinig dahil napakalakas ng speakers niya. So kung nasa labas kayo, pwede nyo siyang gamitin mini speaker kasi sobrang lakas niya talaga. Meron siyang 6,600 mAh battery capacity, much more than yung capacity ng last year's model. And doon tinry out natin yan and nakakuha tayo ng above average results. After gaming for 2 hours in Mobile Legends na nakamax na yung volume, tapos nakamax pa yung brightness at saka max na yung settings, bumaba lang siya ng up to 74%. And with that brightness at saka volume, actually hindi naman normal na ganun kalakas at ganun kaliwanag yung phone nyo. So syempre mas tatagal pa to kung babaan nyo yung settings while gaming or using your phone.
If in case naman na maubusan kayo ng battery on this phone, meron siyang 66 watt na charger. And after testing din, inabot tayo ng 75 minutes to fully charge the Honor X9C. Hindi siya ganun katagal, hindi rin siya ganun kabilis, pero for a 6,600 mAh battery capacity, masabi kong good enough, or actually very good yung ganitong result na nakuha natin. And of course, yung isa sa mga habol natin sa mga mas bagong phones na na-release, meron ding smart charging feature ang Honor X9C para lalong ma-improve syempre yung battery health ng inyong phone. Ngayon, doon naman tayo sa medyo controversial para sa akin dito sa Honor X9C, ang kanyang camera. With a 108 megapixel main camera, a 5 megapixel ultra-wide lens, and then a 16 megapixel selfie camera, basically the same specs ang nakukuha natin. Sa katunayan, nawalan nga tayo ng macro lens on this camera. So, para sa akin, para siyang downgrade kasi nawalan ka ng camera without any upgrades on the Honor X9C. However, after testing yung camera ng phone na to, masabi kong nakakuha tayo ng improvements from last year. So yes, yung megapixel count niya hindi nagbago, pero possibly nagbago yung sensor na kanilang ginamit or nagbago lang yung post-processing ng Honor X9C. With the main camera pa lang, hindi na as overly done yung ating mga photos, as well as mas sharp and mas detailed na rin sila. Before kasi nakakakuha pa tayo ng konting grain, lalo na kung hindi ganun ka-ideal yung lighting situations natin. Medyo hit or miss ang camera ng Honor X9C. Kung titingnan nyo sa ating mga ultra-wide shots, kung hindi talaga ganun kaliwanag or medyo against the light tayo, nako-compromise yung quality niya, especially sa edges ng inyong phone. Given na nga rin na medyo mababa yung megapixel count ng kanyang ultra-wide camera. However, zooming in on your photos, masabi kong nag-improve ang kanyang quality. However, ngayon 2025, given na ang daming phones na naglalabasan with much improved cameras, magkakaroon ng struggle ang Honor X9C pagdating sa kanyang mga competitors. Next naman doon sa ating mga low light situations, masabi kong nag-improve din ang camera ng Honor X9C na hindi mo na ganun kadalas kailangan gamitin yung kanyang night mode para makakuha ng magagandang shots. As long as meron kang maganda enough na lighting, makakuha ka ng mga good enough shots. And syempre, to improve, gamitin mo ang kanyang night mode. Selfies are on the softer side, lalo na kung magtitake ka ng mga shots in low light situations, pero enough naman to para magmukha ka pa ring blooming. Ayoko din naman yung mga sobrang sharp na selfie camera na kitang-kita talaga yung mga pores ko. Yung skin tone medyo pale minsan, lalo na kung struggle tayo sa mga lighting situations. Yung video, nakakakuha naman tayo ng mga okay na output. Kaya niya mag-record up to 4K at 30 FPS. And yung mga shots na nakuha natin, good enough naman for phones at this price. Overall, pagdating sa camera ng Honor X9C, masabi kong we can see some improvements, pero enough ba to lalo na ngayong 2025? Isa pa na kailangan natin pag-usapan ay yung chipset ng phone na to. Gumagamit pa rin siya ng Snapdragon 6 Gen 1 na chipset. And syempre, tinest natin at binenchmark to at nakakuha pa rin tayo ng mga okay na result. Okay kasi hindi naman siya sobrang baba and actually kaya mong ma-run yung mga games na nilalaro mo at high settings. However, given nga na 2025 na with a lot of phones releasing, medyo nalungkot lang ako na hindi tayo nakakuha ng upgrade sa kanyang chipset. Siyempre, nag-game pa rin tayo on this phone at nakakuha tayo ng satisfying results. Hindi naman ito kakaiba or nakakapanibago kasi na-test ko nga siya from last year's Honor X9B at nag-run naman yung mga games natin at high settings. Pero siyempre, for a game like Genshin Impact, ideally nasa low settings tayo or lowest pa nga para lalong smooth ang inyong gameplay. At this price, masabi kong medyo lacking ang performance ng Honor X9C. Hindi naman siya masama kasi mabilis pa rin talaga yung ganitong chipset. However, comparing nga to competitors ngayon 2025, baka mag-struggle tayo when it comes to chipset performance. Something to note about the Honor X9C ang kanyang price. At 16,999 pesos na meron 12GB of RAM and then 256GB of storage, medyo natuwa naman ako sa Honor X9C dahil hindi sila nagtaas ng presyo. Nakiramdam naman yung Honor sa inyo na dahil hindi nga nagtaas ang kanyang chipset performance, hindi dapat sila magtataas ng kanilang presyo. At sa presyo na to, masasabi kong kung ang habol mo talaga ay yung durability at longevity ng iyong phone, magandang option para sa iyo ang Honor X9C. Kung ikaw ay after talaga sa chipset performance at habol mo talaga ay laging speed at numbers, most likely mas mapapashift ka towards yung mga mas higher-end models nila or phones from other brands. Ang market talaga ng Honor X9C ay yung habol, yung tibay ng phone na to na
Hindi siya basta-basta nababasag at hindi siya basta-basta nasisira. Meron siyang mga improvements para lang mas ramdam mo na premium ang phone na to, na mas mataas yung IP rating, meron siyang stereo speakers, mas maganda yung battery life niya, mas maganda yung screen niya, at ayun, at least meron tayong improvement sa post-processing ng kanyang mga photos. Still a good phone for 2025. Medyo a bit of a struggle kung habol mo talaga yung performance, benchmarks at numbers on the phone. Yan naman sabi ko para sa Honor X9C. Quite improved, pero depende sa inyo kung ito ba yung mga improvement that counts. Hopefully, nakatulong sa inyo ang video na to para malaman kung ang Honor X9C na ba ang phone na dapat nyong kunin ngayong 2025. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.